morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Truck. So, ayan. Marami rin tayo nagawa ngayon. Pero mas marami kahapon. Nag-report tayo kahapon ng more than 500 na Nepenthes seedling. At ngayon ay naglikpit-likpit, nagbawas ng mga brown or dead leaf ng mga carnivorous plant. Mostly Nepenthes. Tapos nagtanggal din tayo ng mga damo-damo. May mga order tayong pinadala ngayon. Yan. So nililinisan ko kasi minsan dito naglalaro yung aking anak. Kaya kailangan medyo malinis. Tsaka dito rin naman ako natambay at nagpo-propagate. Ayan. Tanggalin natin ang dumi. So, ewan ko, kamusta na po yung inyong mga alaga ng mga halaman, carnivorous plant or hindi. Pag kayo po ay nagpa-purchase sa ating Shopee store, huwag kayo mahiya mag-message. Huwag kayo mag-message pag patay na or napabayaan na. Isa pa lang kung hindi kayo sigurado, mag-message na kayo. Kasi pagkapatay na, hindi na natin mahabol yan. Tapos nagbibigay pa rin tayo ng freebies ngayon sa mga nagpa-purchase sa atin. Minsan free shipping pa pagka lalamove, pero pagka malayo hati. Maximum 100 yan na ililist namin pagka more than 1k yung purchase. Kasi kung free shipping namin yung lalamove na purchase lang yung 500, lugin-lugin ako. So, linis. Pababa na ako kaya sabi ko linisan ko muna yung mga pinagtabasan ng mga damo-damo kasi pangit naman kung iiwan natin ganito. So, ayan yung mga update sa paligid-ligid. Ito muna natin ilang pora. Ibabalik ko siguro to pagka hindi nila nagustuhan yung lugar dyan. Pero kung magustuhan nila, pati nung mga sanjus, yung pwestuhan dyan na lang para lumog-log dito banda. Rending na ba kayo sa mga tawag dyan? Sa mga jingles ng mga barangay, ng mga tawag dyan, kumakandidato ng barangay. Oo, nasa ulo ko na pero kahit nasa ulo ko na, alam ko kung sino bubuto. Ayusin na lang nila trabaho nila pag nakaupo na sila. Baka ma-re-elect pa sila. Pero yung mga umupo dati at walang ginawa, ilang termino na, hindi ba nabobote? So, ang dami pa nating i-re pa to. Ito pa lang growing area. In-extend na natin doon. Nandyan yung mga tininom natin kahapon. Ayan, puro mga Nepenthes yun na seedling. Galing lang yan sa isang tree na ganito Galing lang sa isang ganyan na tree yan. Tapos tinan nyo kung gaano karami. Itanim namin. Magkakadikit pa yan. May mga hole dyan at 3 hanggang 4 na plants. Tapos ito yung namin, bagong pang tag. Recommended ni Sir Raylon Shonko. Ang tawag nga dyan, emboss. Para hindi nabubura.
So, thank you sir. At ayun pala, ito pala, problema, hindi may sara na maayos. So, ang ginawa namin, bumili kami ng zipper na malaki, pang tent. So, ikakabit namin yan dyan para niko-close pagka aalis. At hindi nakakapasok tuwing gabi yung mga kung ano man papasok dyan. So, yun yung mga tininom natin last time. Okay lang yan na walang cover. Protection lang against malakas na hangin kasi mga fragile pa yung mga katawan niya. Puro mga leggy or yung mga mahahaba yung kanilang katawan dahil dikit-dikit sila eh. Ang maganda lang yan, tibay ito kasi seed grown. Ako mismo yung nag-pollinate. Kumbaga lumaki talaga sa pag-aalaga natin ito. Kitang-kita natin kung gaano katibay ito nung baby pa lang sila. Hanggang ngayon, ganyan na yung size nila. Tibay ito. Kaya sabi ko nga sa wife ko, hintayin ko to na mag-feature lahat, tapos magkulay kung gaano kaganda. Tapos mag-out na tayo pa isa-isa pagka may magaganda ng pang-out. Ito rin may magaganda na, kaya lang gusto kong hintayin yung iba kasi baka yung i-out ko, yung mga poor keeps natin na ipopropagate natin. Pero kung marami naman ng mga nakita natin mga ganda, i-out rin natin yun. Magkita rin lang tayo mga 2-3 na pang propagate yung makikitaan natin ng mga unique traits. May nakikita kasi ko na, ewan ko kung magtutuloy yung albo, meron din pink, meron na tayo nun eh. So, siguro out na natin yung green, wala pa ako ng pure green na ito eh. May nakita ako. Tapos, yung batik-batik, meron din dito. So, yun ang hihintayin ko. So, yun lang muna siguro. At iwas pala kayo yung pagdidilig. Magdidilig kayo ng madalas, wag yung naka-water lang. Maliban na lang siguro kung Helianthera yan. Gusto nila yung mga swampy na setup. Pero kung mga Nepenthes yan, Venus flytrap, Sphagnum moss, wag yung mga ganun. Unless napaka-pure ng inyong tubig, okay yun. Kahit medyo water lang yung sphagnum mo sa distilled, walang problema. Pero pagka dumaan na sa alulod sa bubong, medyo alanganin eh. Yung amin kasi pagka naka-water lang yan, rin yan, nagpupunggos. So, nung napansin ko na tinanggal ko lahat ng tray yun, wala yung punggos. So, baga nakuha natin yung timpla na para hindi sila magpunggos. Wag yung naka-water tray. Kasi yung lugar na laging basa at madilim, humid, ay nagkakaroon ng punggos. So, gusto ko tulungan yung mga may mga problema dyan, may mga punggos, tsaka mag-message lang kayo. Kasi ramdam ko yung lumaan rin kasi ako dyan. At nakaka-stress, di ba? Pagka punggos as dedicate yung mga alaga mo. Ang sagot lang dyan, huwag mo nang i-water tray. Kung mag-water tray ka, alalay ka sa spray or sa patubig. Tapos kung nagmamaxi ka, huwag ka na talaga mag-water tray. Sabi ko, tapos hintayin mong matuyo muna yung medium, yung maging na lang siya moist bago mo siya diligan uli. Huwag yung basa pa tulad yan, tapos didiligan mo na agad. No. Perfect combination yan for algae. Bukas siguro ay maglalagay ako dyan ng tubig na pure rainwater, tapos doon tayo magwa-water propagation. Kasi successful na yung ibang propagation ko doon. Itatry ko naman sa water propagation kung mas mataas yung chance na maging successful. Tapos baka bukas mag-propagate rin ako na ito kasi lalaki na ayun yung bilhin to. Mahal na ito sa iba. Aphrodite, pingi ko la Aphrodite. Yung talong itong lalaki, walang gustong bumili. Pag binabaan ko naman ng presyo na ito, sayang kasi lalaki, pababaan ko yung presyo. Paramihin ko na lang yan. Tapos saka ako bababaan yung presyo pag naparami ko na talaga ng as in.
Mga nabili ko dyan dati ah. At wala naman ako masyadong nakikita na nagbibenta yan. Siguro wala lang dating sa iba pero pingi ko lang pa rin yan eh. Nauuba sa atin, di ba? Mas ano ngayon mas mabili ngayon ang Pingicula primuliflora kaysa sa ibang mga Pingicula. Ewan ko kung bakit. Anong meron ngayon sa Pingicula primuliflora? Siguro nakita niyo yung post dati na ano, yun na water propagation sila tapos puro bulaklak. So anyway, baba na tayo. So thank you sa pagsama niyo sa akin sa paglilinis. Marami pa tayong dapat linisin dito dahil yung mga nilabas natin at inayos sa loob ay inilabas natin dito. So yan, dumi na naman dito. At eto pala, bukas siguro baka ang ganda ni cover na natin para malagyan na naman ng ibang mga nepenthes dyan na ma-acclimate natin na galing doon. May mga nepenthes kasi ako doon na ina-acclimate. Hindi ko muna pinopost kasi may challenge ako sa sarili ko na pagpipicturing ko muna bago ko pakita or ibenta. Kasi wala lang, gusto ko lang malaman talaga kung kaya naman mag-feature ng mga highlands sa lowland and intermediate setup. So, hilang muna at tinanggal na natin mga adili sa ilalim kaya pwede na natin baklasin yung mga ibang mga parte yung mga fern. So, yun lang. God bless and bye-bye.